Hello Ray guys, good morning. It's 8 o'clock in the morning. Kanina pa dapat ako lumabas. Tingnan nyo, nagpa-fog kasi sobrang kapal ng fog. Kaya hindi ako lumabas guys. Tingnan nyo, sobrang kapal ng fog guys sa loob ng forest. And ngayon lang ako lalabas. So, today is the first day of mushroom hunting. And let's hope na may makuha tayo. Wala na pala yung red basket ko guys. So yung basket ko ngayon is ito na. Bago na yung basket ko. Bumili ako ng bago kasi hindi ko nakita saan nalagay ni Nico yung aking red basket. I was thinking na misplace yun. At anyway, si Anika and Nico tulog pa. And ako lang ang pupunta ng gubat kasi tulog pa nga yung dalawa. So, maghanap tayo ng mushroom. Uy, kasi mushroom season na dito. But of course, late nyo ito mapapanood, diba? But yeah, many of you were requesting I should start picking mushroom already because you've seen already other people na nag-pick na ng mushroom. Yes guys, meron na nga mga mushrooms. But dito sa area namin, since a little bit farther kami doon sa city, medyo mas matagal dito yung mushroom tumubo. I mean, medyo late sila. Kaya late din ako mag-start ng mushroom picking. And also, nung umalis kami ng Philippines, may tumubo na a week before nang umalis kami papuntang Philippines. May nakita na ako mga mushrooms na tumubo na ganito pa lang sila kaliliit kasi sobrang liliit pa nila. And since mainit nga dito sa Finland nung andun kami sa Pilipinas, yung mga mushrooms na yun na tumubo on top of the ground, like hindi sila covered ng samal or ng moss, magdadry yun. Normal na ganun guys, kasi yun yung mga mushrooms na tumutubo hindi under the moss. And the best chanterelles na tumutubo talaga is yung mga covered siya ng trees, and I mean yung maraming damo ba, and yung may maraming moss, yun talaga ang pinaka the best. Kasi yung samal or yung moss is pinoprotektahan niya somehow yung mga chanterelles. So yan yung usually na mga pinipik ko. So ngayon punta na tayo doon sa isang secret place ko, and let's try to pick chanterelles. Tingnan nyo yung fog guys, grabe sobrang kapal. Pero pag nasa loob ka naman ng fog, hindi mo na siya makikita. Yan, sobrang kapal ng fog talaga. So ito na yung gubat na pupuntahan natin guys. So pasok na tayo dito sa isa sa mga secret places ko. Tingnan natin guys kung merong mushrooms. Of course, kapag mushroom hunting talaga, hindi ka mag-expect palagi na meron. Kasi may mga forest animals na kumakain din ng mga mushrooms guys. Gusto kasi nila yun. Yung mga mushrooms, kinakain niya ng mga forest animals. Saan ako dadaan? Parang dito. Dito tayo dadaan. Ayan oh, may mga forest animals nga na nag-visit dito kasi may mga poop oh. May mga poop ng deer. So dito tayo guys. Last year para tong carpet sa sobrang daming color yellow sa ground. Oh my gosh! Ayan na naman sila. Ay, grabe. Same pa rin as last year. Ayan. Kita niyo ba? Alo, ang dami guys. Yan oh. Oh, di ba ito? Tumutubo siya under the moss talaga. Tapos careful dito guys kapag ganito na area, kasi like ito oh. Andito lang sa ilalim ng basket kung saan ko nilapag yung basket ko. Tapos merong another mushroom dito na hindi natin pupulutin. Ano man yata ito yung ay hindi yan nakakain guys. Alam nyo naman ako,
kung nanonood ka talaga ng mushroom hunting ko, chanterelles talaga ang isa sa mga pinaka-favorite na mushrooms na pinipik ko. Of course, kailangan mo siyang tabunan after. Ang dami oh. Meron pa kaya din sa may taas banda? Ayan oh. Ay, meron talagang kumain na deer dito guys kasi may poop. Kung hindi tayo magpipik doon malapit sa may poop. Sarap kasi ito guys. Kaya kinakain din talaga siya ng mga forest animals. Yung gustong gusto nila. Ito is nasira na. So hayaan na lang natin yan dyan. Meron pang isa doon. Sa ilalim. Ayan. Kita niyo yung dito. Wow, sobrang dami. The same as last year. Ayan oh. Wow, ang ganda, diba? Sobrang ganda ng chanterelle. Yung sinasabi ko na tumutubo under the moss. Tapos yung ganito sa taas, kailangan natin siyang i-cut kasi nasira na yan. Pero itong area na to guys, hindi ko to tinignan bago kami umalis sa puntang Philippines. Doon sa kabila. Yung malapit doon sa river na kung saan nag-fishing palagi si Nico. Kasi may mga chanterelles din doon na tumutubo. Pero nawala na sila guys kasi nga mainit nga. Kasi hindi sila tumutubo under the moss and sa open area sila tumutubo. Grabe talaga tong area na to. Every year meron talaga siyang binibigay sa akin. Hindi ko na binibilang pang ilang taon na ako nagpipik dito. Pero halos every year, simula nung na-discover ko tong area na to, meron at meron talaga siyang binibigay. So ito is iiwan na natin yan. Kasi nasira. Yan pa oh. Diba? Ang sarap talaga sa feeling kapag mag-pick ng mushroom. Meron siyang katabing isa. Ayan oh. Ito malaki guys. Ang ganda. May mga ilan nga guys na parang natuyot nga kasi nga hindi siya tumubo under the moss. Sobrang ganda. Ang laki pa. Diba? Ang ganda. Doon. Pick natin yun ko. Kohota. Ito muna dito banda. Pero yung iba nito is nasira na. So yung iba iwan na lang natin para sa mga deer. Kasi may deer pala na nagpupunta dito para meron silang machicha kapag nag-visit sila guys. Ito pa oh. Under the moss. Wala, ayun pa pala doon. Oh, sobrang dami guys. Yung mga deer guys, hindi man talaga yun sila nang matakot. Bago mo pa sila nakita guys, nakita ka na nila. Kaya tumakbo na sila. Takot sila sa tao guys. Ayan. Karami na ako.
Buti na lang, nagpunta talaga ako. Actually, tinatamad pa talaga ako kanina. Kung pupunta ba ako o hindi. Hala, ang dami pa pala nito sa ilalim. Ayun, oh. Ay, sira na yung isa. Isa is medyo maliit. Let's take it. Ito pa. Yan. Ito pa, oh. Ito, yung isa sira na. Yung isa is pwede pa ma-save. Pero yung isa na lang ang kunin natin. Yung isa is ibalik natin sa lupa. Ito pa. Sobrang dami. Yan. Tanggalan ko muna to ng mga tangkay. Yung mga ganito ba, yung sa dulo niya. Para hindi ko natadalhin sa bahay. Murag nagutom naman ko eh. Pero sa bahay ko nalinisin to ng mas maayos pa talaga. Yan. Brush lang ng konti. Para yung final cleaning talaga sa bahay na guys kasi tatagalan tayo dito sa loob. Tapos baka magsidatingan na yung lamok pag nag-warm na mamaya-maya. Brush mo lang good ng konti. Hindi mo kailangan na sobrang linis talaga na ano. Itong isa, iiwan na natin to dito. Para hindi na natin dalahin sa bahay kasi nasira man. Yan na, may isang kumagat na sa akin na lamok guys. Pero may dalang naman ako na ano, mosquito spray ba. Lalagay sa balat para hindi lumapit yung lamok. Ganda, di ba? Sobrang daming mushrooms. Ewan ko doon sa ibang mga secret places ko guys, kung walang nakauna doon sa akin ha. Yung friend pala namin na si Pauli nagtanong kay Nico saan daw ako nagpipick ng mushroom kasi gusto niya rin daw magpick. Sabi ni Nico hindi niya raw pwedeng sabihin kasi nga secret places ko to. Pero sabi ni Nico malapit lang daw sa bahay. Malapit lang talaga to sa bahay. Hindi siya ganun kalayo. Mga 4 minutes lang akong nag-drive papunta dito. Yan. Buti nga itong secret place ko guys, hindi ko kailangan maglakad ng sobrang layo talaga. Kasi andito lang siya, malapit lang siya kung saan ko rin pinark yung aking sasakyan. Sus na umuwi kami ng Philippines guys. Ito talaga yung isa sa mga nakalimutan kong dalahin. Tapos punong-puno na rin kasi yung bagahe namin. Kaya hindi na ako nakapagdala. Gustong gusto pa naman tumatikman din ng kuya ko. Ay nako, sa susunod na lang talaga guys. Pag pray nyo na makauwi na naman kami. Karoon tayo ng pamasahe pauwi ng Pilipinas. Malaki-laki din yung gastos namin hindi basta-basta umuwi ng Pilipinas guys kasi wala naman tayong sponsor na pagpauwi no. Sarili nating pera of course. Kaya hindi din talaga basta-basta na makauwi ba. Pero sa susunod na uwi ko talaga magdadala na ako. Promise na talaga. Ito
Ito may sira sa taas ba. Pwede mo lang siyang i-cut. Tanggalin yung sira na part. Ito nasira na talaga, kinainan na guys. Iwan na natin yan. Select only the best one. Kasi marami pa namang pwedeng ma-pick. Dito naman tayo guys. May mga blueberry banda. So pag nagutom ako and may nakita kong blueberry dito, yun na yung kakainin ko. Itong mga chanterelles guys is isa siya sa mga superfoods dito sa Finland. Sus, gusto kong gumawa ng pie. Yung tawag nito, chanterelle pie. Yan sobrang dami. Kumpulan sila parang mga yellow na bouquet flowers. Yan diba? Free food din to guys. Tapos sa work ko pala, na-mention ko doon. Sinong gusto ng chanterelle? Kasi baka magdala ako doon sa work ko. Tapos yung assistant head nurse namin, siya sabi niya, makain daw siya ng chanterelle. So baka dalahan ko siya. O dadalahan ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, malinis naman na yun and hindi mo kailangan bayaran. Sabi niya, hindi daw babayaran niya daw. Okay lang na hindi. Uy, bigay lang good. Okay, ako wala mong gusto libre sa forest guys. Tapos si Lola din, yung grandma namin ba, gusto niya rin ng mushrooms. Sabi niya, may time pa ba daw ako na mag-pick ng mushroom? Sabi ko, of course, hindi pwedeng walang time. Dapat may time sa mushroom hunting. Kasi marami din kayo na nag-aabang ng ating mushroom hunting. Kasi diba, minsan lang to sa isang taon and late summer to autumn lang natin to na i-experience yung mga ganitong foraging ng food sa forest. Libre pa, masaya pa, busog pa ang tiyan. No. Tapos, this will be our food as well. One of the food source namin pagdating ng winter. Actually, nung last year na mga mushroom, sobrang dami ko pang natirang frozen. But it's okay kasi frozen naman yun. Hindi naman yun basta-basta masisira na kasi maayos naman ang pagka-proseso ko doon bago ko siya i-frozen. Okay, it's okay lang. Yan, sobrang dami. So, yung dito na side, kuha ko na siya. Dito na naman tayo. Section by section talaga tayo nito magkuha ng mushrooms dito sa area na to. Pero dito sa may likuran ko guys, ayan sobrang dami pa papunta doon sa may likod. Paikot talaga siya. And thank you talaga sa kalikasan. Ayan. Pero ito talaga siya guys, hindi mo talaga siya pwedeng itanim. Kasi kailangan niya ng host plant kung saan siya tutubo. Like dito may mga puno dito. May mga mantu or yung isang klase ng pine. Tapos meron ding kuivo and other trees. So mixed trees talaga siya tumutubo. Hindi mo talaga siya pwedeng itanim. And yung nature lang talaga ang magde-decide kung may tutubo dyan na mushroom o ano. So amazing no na merong ganito sa Finland, and this is part of every man's right. But yung every man's right, ibig sabihin nun, you can go pick mushrooms and berries sa loob ng forest even though hindi mo pagmamayari yung gubat. Pero dapat malayo doon sa may bahay ha. Tapos, it comes with a big responsibility kasi kung ano yung dinala mo doon sa loob,
na pagkain, mga ganyan, yung mga lalagyan ng mga pagkain, kailangan mo rin yung dalahin palabas. Bawal magtapon ng basura sa loob ng gubat. Ayan. So dito meron pa oh. May ilang piraso na dry na, but that's okay. Yan oh. And kailangan mo talaga siya tabunan after. Hindi naman natabon talaga. At least ma-press mo lang siya ng konti ba yun. Maganon mo lang. Okay na yun. Hindi kailangan na sobrang tabunan din. So linisan muna natin to. Tapos ipit natin yung iba kasi marami na akong nabunlot guys. Tapos baka maapakan natin ba. Yan oh, may moss siya. Dali lang paglinis nito guys. Hindi siya kailangan na sobrang linis. Sa bahay mo na kailangan siyang linisin na maayos. Ina ng slug. May mga slugs na rin. Yan, nangangain ng mga berries, mga mushrooms.
Kunti na lang itong mga lilinisan ko guys. Kaya we'll proceed to the next ano na, picking. Hindi lang talaga madali ang paglinis nito eh. Ay hindi, madali. Yung makuti siya ba? Madali lang siya guys. Pero yung kuti ga, kuti. Tapos pagdating sa bahay, linisan mo pa siya ulit. Tanggalin lang yung mga andyan sa mga dulo-dulo. May mga sira na part. Alam nyo ba, may palaging wolf na awag nito, gumagala dito sa amin. Yan, minsan natatakot ako magpunta ng gubat ba. Bahala siya dyan guys. Uy. Bahala. Tapos pag makaon ka day, ambot lang. Wala man siguro uy. Wala man siguro. Pero sa totoo lang guys, meron talaga. Hindi pa naman ako nakakita guys. Pero by this time, wala siguro sila dito. May isang type pala ng deer dito sa Finland ngayon na sobrang dumadami na yung population nila. And kailangan silang i-hunt. Because last year yata, or basta yung news na nakita ni Nico, it caused like more than 60 accidents na sa road. Kaya kailangan mag-hunt ng mga deer na yung cowries. Yung a little bit shorter siya sa peora, yung hinahunt ni Nico. Peora kasi yung hinahunt ni Nico. Pero yung cowries is dumadami daw yung population nila. So kailangan mag-hunt nun. Otherwise, they will cause accident sa mga kalsada. Kasi yung mga forest dito guys, open lang sa mga main roads. Check natin dito banda, baka meron pang naiwan. Nandito siya guys, kapag na-pick mo na siya, hindi na siya tutubo ulit. Pero pag may iniwan kayong maliliit, of course, tubo pa yon. Pero pag yung mga na-pick mo na siya, hindi na siya tutubo. Pero pag merong tumubo ulit, it means na meron pang mga mycelium na hindi nakaangat. Kaya, yun, may tumubo na bago. Or yung may mga maliliit pa ba na hindi pa siya nakalabas. 2025 mushroom picking. Ang saya talaga sa forest eh. May food palagi ba? Nisbog ko na doon kasi doon na tayo. Pupunta na tayo doon banda. Alam mo, may butas na doon guys. Baka may anaconda dyan. Wala mo anaconda dito. 3 lang man ang kinds ng snake sa Finland guys. Yung isa walang ngipin. Yung isa is parang worm lang yata yun. Tapos yung isa is yung viper. Yung kukarme na tinatawag nila. Yung isa nasira. Lapit tayo ng konti para makita nyo. Then, hawiin mo lang yung mga moss. Andyan sila sa ilalim. Pero makita mo sila actually agad-agad. Kasi kapag gusto nilang lumabas, isilip sila sa moss. Yan ito pa dito. So, ibalik mo lang yung moss guys. Ganun. Hindi kailangan na tabunan talaga siya. Tabunan talaga siya tapos apakan. Hindi kailangan. Yung light lang siya na pag-cover ba. Yun lang ang kailangan. Ito sira na. Ito dito ang ganda Ito pa ang gaganda ng tubo nila. Nasa sa galing sa ilalim ng moss ba. Ko pa na-check yung dun sa forest nila Nico. Try natin pumunta doon. One of these days.
kapag meron na tayong time. Pero actually 3 days off ako, so pag maganda ang weather, punta tayo ng Ubat. Diba? Ganun lang. Depende lang din sa ating oras and panahon. So, hindi ko pinipilit guys, kasi kapag after ng work, pagod ako. Pagod talaga ako. Matutulog na ako niyan. Papahinga na ako niyan. Kasi hindi din madali ang trabaho natin. Physically exhausting, mentally exhausting. So sometimes, emotionally exhausting din siya. Yan ay. Ito pa dito. Uy, naputo. But it's okay. At least malinis na. Ito pa. Yan. Uy, ang ganda. Grabe oh, ang gwapa. Gwapa kayo guys, si auntie. Si auntie Shanti. Ito pa dito. Yan. Diba? Kuha tayo dito tatlo. Tapos saan pa yung iba? Sira na kasi yung isa nandun, kaya hindi ko na siya kinuha. Yan. Dito na tayo banda. Doon ako kanina oh. Yung mga cuttings ko guys, iniwan ko lang dyan. Okay lang yan siya. Hindi kailangan ibaon. Si Mother Nature na ang gagawa ng the rest of the work. Tapos kapag naglakad ako guys, di ba may dala akong basket. May mga mycelium pa yan guys na bit-bit ako. Usually yung mycelium, dito yan sila sa ilalim. Hindi dito sa may tangkay nila sa yung kung saan yung ugat. Dito sila guys. Kaya kapag meron kong nakitang mushroom na ganito tapos sira na nga siya, ibaon mo siya pabaliktad ganun. Kasi yung mycelium hindi galing doon sa kung saan banda yung tumubo, sa may tumoy ba, sa may dulo niya, hindi doon galing, hindi galing doon sa taas, yung sa parang cape niya guys, o sa may gills niya. Ayan, ito pa dito, marami pa. I don't know if mapupuno yung basket natin. Ito sobrang ganda oh, nanyo, diba? Oh. Papakay si auntie. Pagdating ko sa bahay mamaya, kakain na talaga ako. Gutom na ako guys. Pero malapit naman na tayo matapos dito. Kasi isang place lang man ang pupuntahan natin. So, mapuno na to guys. Tapos, linisin ko pa to sa bahay. Hindi pa. At least nasama ko kayo sa first mushroom hunting ko for 2025. Actually, hindi talaga to yung pinaka first kasi nag-pick ako nung mga Corvaceae. Kung hindi nyo pa napanood yun, pinikman namin yung pinaka poisonous na mushroom sa Finland. Na-ban siya sa Norway and Sweden, pero sa Finland it's a delicacy. Panoorin nyo na. Yung nag-pick kami ng Corvaceae. Ito, andito sila sa ilalim ng damo and moss. Ano? So, ganda ng tubo basta ganito. Kasi yung mga moss kasi na cover nila yung mushroom. So, hindi malata ang mushroom. Hindi siya ma-dry. Yan o. Sa manay, dahon ng suksok sa baba. Kasi yung mga moss, they will act as a sponge. Okay. Saan naman eh? Ito pag ay dito sa taas. Oh. Doon muna dito bi. Tapos linisin ko to. Patuloy tayo sa picking natin.
Hindi talaga ako nag-gloves guys. Mas gusto ko kasi i-pick na feel ko yung ground. I don't know, kanya-kanya tayo. Yung ibang mga picker gusto nila mag-gloves. Pero ako okay lang. So linisin ko muna to and mailagay sa basket. Okay, dito na tayo sa next. Ito. Dami ko na nakuha guys. Halos kalahati na ng basket ko. Sarap talagang feeling mag-pick guys. I don't know why. Hindi ko talaga ma-explain ang feeling. Because when you forage food and it's free, oh, so good. Diba? Free food is always good. When you get something for free, it's always good. Dito, natabunan sila ng mga damo-damo. Dito. Waklihon sa nato ni mga sagbot dari kay para makita anagid nato. Ayan. Itong forest na to guys, wala talagang iba nagpipik, ako lang. Kasi ako lang ang nakakaalam. And dito sa amin, mga matatanda na halos mga tao dito, hindi nila kaya mag-bending dito guys. Ang bending. Magduko-duko ba, hindi nila kayanin guys. Yung mga likod nila, hindi na rin ganon ka ganda. Tsaka, they don't have enough strength. Like sa ato guys, na bata-bata pa man tagamay. Okay. Isa naman eh. Yan, oh. Kita nyo ba? Pamataka rin na siya pamanit diha. Pag sure diha, ha? I know what I'm picking. Pag mushroom hunting guys, you need to know what you're picking, ha? Hindi ka pwede makadto sa forest tapos magpunit-punit ka lang. Hala, ito, pwede ito. Hindi guys. Dapat you know what you are picking. Okay? In the finished forest, there's more poisonous than edible mushroom. Yan. So, ito dito na tayo na side. Ito na tayo. Ito na, puno man ito na buo. Nakuan siya ba? Naabri. Ay, naabri, natumba. Sira na yung isa, hindi na natin kunin. Tsaka itong chanterelle talagang isa sa pinakamadaling ma-identify mo na mushroom. Yan. Ay, naputol. It's okay. Ipit kasi siya. Ayan, oh. Ipit yung pagkatubo niya ba. Okay lang yan, uy. Okay. Tapos saan ako nidri sa kabila. Oo. Itong isa is sira naman guys. Balik na lang natin yan siya dyan. Ito pa. Ala, sobrang dami ba yung akong sobrang taon nito? Sobrang dami natin subscriber na yung mga mushroom picking from last year. Ulit-ulit nilang pinanunood. Salamat po ng marami. As in talaga. Para sa iba, nakakawala talaga ito ng stress. No? We share the same feelings. Kakatuwa. Yeah, ginaganahan din ako na mag-pick. Yeah. Hindi talaga pwede na hindi mag-pick ng mushroom. Kasi may mag-aabang, may naghihintay sa inyo. Kailan ang mushroom hunting season? Kita talaga to si auntie, oh. Ay, tagtago to dito.
Kailangan na talaga ng sa mushroom hunting yung matalas ang mata mo ba. Isa naman dari na punta banda. Tapos na doon, dito naman tayo banda. Ito. Konti lang dito banda. Oh. Meron ditong 4 na piraso. Ang dami ko rin iniwan. Ay, yung mga sira-sira na nga. Hindi natin yung kunin. Uy. Saan mo na ito ng sira-sira na. Ay, 5 din ni sila dari. 5. Yan. Ikot na tayo. Check din natin pag naglakad tayo. Dito may mga sira din. Oh. Mga nakaangat na ba. Yan. So, ito naman yung ating linisan and ilalagay sa ating basket. Doon na side guys. Tapos na. So, dito na naman tayo sa kabila. Pero dito maraming sira. Uy. Sira man guys. Hindi lang siguro mapit natin dito banda. Tapos yung sira hindi natin pilitin. May malaking spider. Doon sa man ron. Na may abat. Ang sani. Naay ka ng langgam ba. Warag abat og tingog. Rag owl man siguro na guys, ambot. Di ko alam guys yung mga sound ng mga birds. Sini ko ang may nakakaalam niyan. Mga sound ng birds. Saka yung nanay ni Nico, yung mother-in-law ko. Ano yun? Alam niya yung mga sound ng mga birds. Ako guys, mushroom lang talaga alam ko. Mushroom, berries, luto. Kanya-kanya talaga tayo ng abilidad. O, diba? Si Nico naman, he's so good with trees. Sa mga puno-puno dito sa Finland. About hunting. Yung mother-in-law ko guys, about mga birds, yun siya. Bumibili pa nga yun siya guys ng mga magazine man siguro yan. Uy, magazine about mga birds dito sa Finland. Tapos nagsusupport din siya guys about mga organizations dito sa Finland guys that they protect birds. Like yung mga endangered species na mga birds, ganyan. Hindi ko talaga alam yung mga birds. Naririnig ko lang, wala mag-abat og tingog. Huhuhuhu. Ito dito. Ang ganda ang tuho niya. Kaso lang yung iba ba nasira na. Ito ang laki. Pag hinulbot mo siya galing sa ilalim ng mas, ang sarap ng feeling. Oh. Diba? Oh. Kala mo lang talaga wala, pero meron talaga yan. Nasa ilalim lang siya. Oh. Ito pa. Sama to isang agri. Ay, daot na guys. So, ito yung napik natin dito banda. Yung natira doon. Sira na siya. Hindi na natin ipik. Dito na tayo sa my last part guys. Yung may stump. Palagi talaga to dito. Every year. Yan o. Gilid ng stump. Oh. Every year. Meron talaga dito sa gilid ng stump. Sayang lang yung iba is natuyo ba kaya na-expose nga sila guys. Natuyot oh. Nangauga sila guys. Nangauga sila auntie guys. Na. Sa mane. Oh. Diba? Wala na guys. Tapos na. May pupo dyan ng deer. Yung andoon sira na rin. Hindi ko na rin yung pulutin. Kaya dito sa taas banda. Check lang natin kung meron dito. Meron ba tumubo. May bago ba. Pero so far wala ako nakikita. Doon naman sa kabila na side. Wala din doon guys. Wala pang mga bago na tumubo dito. Madali mo lang kasi siyang ma-identify kasi yellow, golden yellow talaga siya ba. So punta tayo doon sa baba. Hanap tayo doon. Baka meron pa dito.
Kasi every year, may nadadagdag talaga. Ayun! Ayun guys. Pero musuong taaning mga punuan. Ayun, nakita ko na. Aray. Aray. Ayun. Andito. Andito. Ayan. Yan nga. Ayan. Oh. Hala, bago ito dito guys. Wala ito dito last year. May deer na pumunta dito ba? Dumaan ba? Kumain siya. Ayan oh. Makita mo kasi may mga kagat-kagat na yung iba oh. Okay lang yan. Kunin natin yung iba. Yung iba iwan lang natin. Ayan, meron tayong kuha dito na side. Wala, bago ito dito guys. Wala ito dito last year. Ito pa oh. Ito pa guys. Wow, ang laki nito. Ang ganda. Yung maliit doon, iwan na lang natin. Ito ang ganda oh. Oh. Kuha din tayo dito na side. So, linisan natin, lagyan natin sa basket. Oh my god! Yun pa pala doon guys. Teka lang. Linisan ko muna to, ilagay ko muna sa basket. Ganyan, nakarami ang nakuha natin oh. Diba? Ang rami na. Ayan oh. Aray. Ayan. Dito sila sa may ilalim ng moss. Ang ganda. Ayan guys oh. Oh. Waklian ng mga moss guys. Makita niyo mo sila sa ilalim. Ayan oh. Oh. Diba? Ang ganda. Ang lalaki pa. Ang lalaki guys. Wow. First time ko nakapag-pick dito na side ah. Ayan oh. Bago ito guys. Wala ito dito last year. And ito pa. Saan naman eh? Mga apple naman ng moss. Yung isa iwan na natin kasi medyo maliit siya and hindi maganda ang pagkatubo. Ayan oh. Ito pa. Hala, sige day, ibot day. Ayan oh. Hi. In a couple of years, mas dadami pa itong mushroom dito guys. I'm telling you. Nature will do its work. Ito daw? Will do its work. Ayun pa guys. Andun. Ayan. Ayan, ang dami. Dito sa may labas banda guys, meron pa guys oh. Ilang piraso. Kunin ko na lang tong maliliit kasi baka ma-dry ba. Sayang. Ito pa dito. Uy, ayun pa doon sa loob pala. Ito yung dalawang mali, sobrang liit. Iwan ko na dyan. Ito lang ang kukunin ko. Mayroon pa dito guys. Ito siya makuha doon banda sa kabila dito. Masok na naman ako. Iniwan ko na yung basket ko doon sa may labas. Ito oh. Ayan. Tapos ito pa sa kabila meron pa. Pero labas na lang muna siguro ako dito. Ay, samantaan eh. Ah, hulog na ako dito eh. Ayan oh. Ayan. Diba? Tapos dito pa guys, meron pa. Ilang piraso pa dito na side. Yan oh, ang ganda.
Malinis ba? Yan. Diba? Meron ako nakita dito. Ay, ayun. Ayan, oh. Oh. Ito pa, oh. Tanawin dyan yung ng moss, guys. Pero hindi mo rin pwede na i-open ito. Ibaliktarin mo ito lahat, no? Kung makita kang yellow, di yun na yun. Kung hindi mo nakita, di yun na rin yun. Yan. Alam nyo ba na meron pa, guys? Ito, oh. Ayan. Hala, ang dami, guys. Ayan, oh. Kunin natin ito. Yan. Yung iba, guys, maliliit pa. Iwan lang natin. Yung malalaki lang ang kunin natin. Pwede pa man niya mabalikan. Basta nasa ilalim ng moss. Kasi hindi man expose. Yung medyo malalaki lang ang kunin natin, guys. Pero marami dito. Yan, oh. Para silang nag-parade. Yan, oh. Yung iba, iwan lang natin. Balikan natin after couple of days or mga 1 week or 2 weeks, ganyan. May dumaan na forest machine. Ito pa, oh. Oh. Sobrang ganda. Asa kakitag yung. Ito pa, guys. Babalikan pa talaga tayo kasi marami ako may iwan. Ang iba hindi ko talaga pupulutin kasi sobrang liliit pa nila. Yaan ko muna silang lumaki-laki ng konti. Yan. Nasa bahay na, guys. Malis na ako doon kasi nga wala na rin ako mapipik. Sobrang maliliit na. Pero yan na yung laman ng aking basket. Yung phone ko kasi tabunan na doon. Ang galing ko nga yung aking phone, guys. Natabunan na siya doon ng mga mushroom. But yeah, sobrang dami nang napikong mushrooms today. And I'm so happy kasi hindi na sayang ba. So, maybe gagawa ako ng chanterelle pie para sa breakfast and dinner namin. Yung pang snack. Kaya gagawa ako ng pasta. Grabe, guys, sobrang bango. As in. And I'm so happy na nakarami din talaga tayo. Almost puno yung ating isang basket. And, yeah, nakakatuwa. This is every month's right in Finland. Free mushrooms. Foraging is free in Finland. Lalo na yung mga mushrooms and berries. And nakakatuwa because these are one of the superfoods dito sa Finland, guys. And we just got it for free. Diba? Yun lang naman for today, guys. I just wanna share to you yung first chanterelle hunting natin for 2025, and I hope abangan nyo yung mga susunod pa. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors. I will see you again next time, and samahan nyo ako sa next mushroom hunting natin. Hey, hey!